At ganun din yata yung gusto ng mga kapatid niya na mag-abogado na lang si Kitty para, alam niyo yun, hindi tayo mawawalan ng Duterte sa matagal na panahon, no? Kasi mukhang ganun talaga eh. Kailangan natin eh. Kailangan natin yung Duterte. Yung leadership na katulad ng Duterte. Nakakatuwa itong magkapatid kasi parang hindi nakakulong si Tatay Digong kung makipag-usap sila, no? Wala yung mga hinagpis, yung mga kung ibang pamilya siguro yan, iyak lang ng iyak. Cabinet officials, no? Nataliwas po to dito po sa pahayag nung isang araw o kahapon lang, no? 11:30 trip lang. Kahapon ni ng palasyo na paa-attend nila, no? So eto na po tayo sa double speak, kung ano man po yung tawag natin diyan. Napakahirap pong kausap o napakahirap po ng liderato natin, no? Kasasabi lang na paatinin, ngayon naman po binabawi at hindi na paatinin. Kaya ang hirap kadil, no? Ito po ang pinakamahirap sa lahat po ng mga administrasyon. Hindi mo po alam kung yung sinasabi ngayon ay will still hold, no? Kinabukasan. Literal pong kinabukasan lang dahil sa press con lang ni Auntie Claire, papayagan eh. Tapos ngayon, hindi na papayagan. So, wala po talagang kadire-direksyon, ika nga. No? Wala talagang kadire-direksyon. Ito pong ating namumuno sa pamahalaan. Okay. Ano pa ba? Meron pa ba? Yun po, no? Kung may abutin pa po tayo, ito pong sa paglalabas po ng happy birthday message ni Manny Villar kasama yung kanyang buong pamilya. Siyempre, kasama na po riyan yung kanyang tumatakbong anak. Si, ano na nga yung Villar na tumatakbo? Nakalimutan ko na yung pangalan ni Villar. Ayan po. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Camille, dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ako, tuwan-tuwa po ko na nakikita ko po yung magkapatid, no? Na very sweet sa isa't isa. Alam naman natin na ang hiling ko lang po kay Kitty, no? Kasi dalawa yung option niya eh, yung tumulad sa kanyang tatay at sa kapatid na maging isang abogada, or tumulad naman sa nanay niya na isang negosyante. So, mukhang matalino to si Kitty. Kung ako lang ang masusunod, o kaya laging galit lang, no? Sa kanila parang business as usual. Yung matagal na nila, kasi kakaiba, no? Nakita natin nagwawala si BP Sara. Nakita natin kung paano magwala. Nakita rin natin kung paano titigan ni Kitty Duterte yung si General Torre habang hinuhuli pa yung kanyang ama. Tapos makikita mo sila ngayon na nasa Netherlands na parang ang saya-saya lang, no? Yung mahirap ipaliwanag pero yung pagpapalaki ni Tatay Digong sa kanila, ang ganda eh, no? Wala yung wala yung termino na magsisihan, isisi kung kanino, no? Yung pagtanggap nung kaganapan, no? Gustong-gusto ko yung sinasabi ni Pipi Sara sa simula nitong panayam nila sa SMNI
na hindi naman uso kay PRRD yung manisi, no? Tinatanggap niya kung ano yung nangyayari, no? At kung may pagkakamali man, natututo. Yan talaga yung mark ng ng isang leader, no? Hindi yung sisi dito, sisi doon, hahanap ng masisisi. Yan po yung mga leader po na naghahanap ng masisisi lagi. Tandaan nyo po, yan po yung leader na wala pong magagawa. Katulad po ng ngayon, ng leadership po ngayon. Lahat ng dumating ng problema, kanino po sinisisi? Sa mga Duterte. Lahat yan. Pati Bagyo, pati lahat-lahat po. Kaya ganyan ang mentalidad ng lahat ng mga supporter ni BBM. Pag may naganap, hanapan kagad ng sisi sa mga Duterte. Kaya wala nagagawa. Kasi wala silang yung responsibilidad eh. Ganun yung leadership ng mga Duterte. Nakita nyo, anong masasabi nyo? Tanggapin. Hindi tanggapin at walang gawin. Tanggapin kung may pagkakamali. Ngayon, ang ganda ng sinasabi ni Tatay Digong, no? Ang sinasabi niya, walang sisihan. Yung binili niya kay Kitty, wala siyang pagsisisi sa pagkakakulong niya. At saka yung bilin niya sa mga Pilipino, I did it for the country. Kung ano man yung ginawa nila kay Tatay Digong ngayon, kung ano man yung sinapit niya, alam niya po yun eh. Di ba? Yan po yung kapalit ng paglilingkod niya, I did it for the country. Yan po yun. Kaya talagang ayan, may mga quotable quotes na si Tatay Digong, no? Mga quotable quotes na yan na papunta sa kanya kabayanihan. I did it for the country. No? Walang sisihin natin. Walang ganun eh. Tapos ang mga panawagan niya, iboto niyo yung buong PDP laban para hindi naman nasasayang yung mga sacrifice niya. Kasi mawawala lang kung naghinagpis lang tayo at nagagalit. Di po ba? So ano pa ba yung mga binilin? Yun na, no? Tapos nung tinatanong si BP Sara, alam mo yung mga press talaga kung kanino yung kampi, no? Kanino po sila nakapanig. Panig talaga, anti-Duterte talaga sila, no? Si Duterte na po yung nakakulong. Yung mga sinasabi pa po ng Malacanang, yung concern nila. Kung tatanggapin ba, alimbawa po, yung concern nila na paano yan pag hindi tinanggap ng Malacanang. Pag hindi tinanggap ng Malacanang yung kondisyon ng ICC na hindi tatanggapin. Kasi ang kondisyon ng ICC, susunod yung bansa na paglalagakan ni Tatay Digong, di ba? Susunod sa ICC, sabi raw ng sinabi ni Auntie Claire, ng Malacanang ay walang posisyon o hindi sa walang posisyon. Hindi makikipagtulungan, no? Peking-peke talaga eh. Hindi kayo makikipagtulungan pero nakakulong si Tatay Digong na kayo nagpahuli. Paano kayong hindi makikipagtulungan kayo nang huli kay Tatay Digong at kayo ang dahilan ng inyong paghuli ay yung warrant of arrest ng ICC. Kahit pa ulit-ulit ako diyan, no? Hindi kami nalilito sa ginawa ninyo. Nakipagtulungan kayo sa ICC kung ikukulong si Rodrigo, pero hindi kayo makikipagtulungan sa ICC kung gustong ibalik sa Pilipinas si Rodrigo, gustong palayain sa Pilipinas. Kaya tama naman si Roque, no? Ano ba in-expect? Ang gusto yatang sagot ng mga reporter, makikiusap yung pamilya Duterte. No? Kayong mga reporter, wala na pong sasakit sa pamilyang Duterte kundi pagpapakulong sa kanilang tatay. Kung ano mang mangyayari, tapos na po ang pinakamasakit na part. Kung sa tingin nyo, makikiusap pa yung mga pamilyang Duterte sa Malacanang para tanggapin yung tatay, hindi nila gagawin yun. Grabe, grabe. Nakikita nyo po yung kunwari concern sila sa Duterte pero gusto nilang sabihin na makiusap kayo. Hindi po makikiusap ang mga Duterte. Tinanggap na nila yan. That's the fate. Yan,
yan yung kahinatnan ng mga leader na tapat na maglilingkod, yung mga leader na hindi magnanakaw, kaya wala ring maipamumudmud na nakaw na pera sa mga congressman, sa mga senador. Yan talagang abutin. Kung hindi ka mamumudmud ng pera sa mga buhaya, kung wala kang ipamumudmud na salapi sa mga bukang pera, talagang hindi ka kakampihan yan. Yan lang naman yung paliwanag eh. Huwag na kayo maghanap ng ibang paliwanag na bakit si Duterte, pagkatapos one day after ng termino, kinamuhuyan na kagad ng mga dating kumakampi sa kanya. Ganun talaga. Wala kami nahita sa iyo eh. Wala pong ine-expect. No? Itong mga reporter na to, dapat may sala din eh. Yung tanong mo, ano ka, bias ka. Sige, wag ka na rito. Kung ako naroon po siya, uy, anong ginagawa mo rito? Panay bias yung mga pinagsusulat nyo, tapos narito na naman kayo. Anong pakialam ng pamilya Duterte sa ginagawa pa? Wala na ba, may masasakit pa ba sa pinakulong ng Malacanang at aminado si BBM? Pinakulong niya si Duterte, si Tatay Digong. Ano pa bang mas masakit doon? Wala na, hindi nyo na kayang saktan yung mga Duterte. Masasaktan ba kayo pag sinabi ni Auntie Claire na hindi makikipagtulungan sa ICC para pag sinabi nila hindi nila tatanggapin si Tatay Digong? Ano pa bang mas masakit sa kayo nagpakulong? Ine-expect ba namin na kayo magiging dahilan para lumaya si Tatay Digong? Hindi. Wala na tayong expectation dito sa mga taga-Malacanang. Di ba? Kaya nagtataka nga ako bakit binobrought up alam ko kung bakit nyo binobrought up yung mga sinabi ng Malacanang. Para habang nakakulong si Tatay Digong, ipamukha sa kanila, sa pamilya ni Tatay Digong na ayaw na silang tanggapin dito sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, sinong ayaw tumanggap? Pilipino ba? Hindi. Masakit yung kung Pilipinong ayaw sa'yo. Masakit yung kung pumupunta ka sa rally, presidente ka ng Pilipinas, ni ayaw kang titigan, ni ayaw kang batiin ng mga tao. Alam niyo po si Tatay Digong, sa lahat ng rally na nasamahan ko, tumutugtog pa lang yung intro ni Freddy Aguilar na, ikaw ang pag-asa. Yun. Tumugtog pa lang yung tunog pa lang, alam na ng mga tao, magsisigawan na ng Duterte. Yan, nariyan na si Bongbong Marcos eh. Sa venue eh, wala man lang. Yun po ang nakakahiya. No? Akala nyo maaasar nyo yung mga Duterte, wala na pong sasakit dyan. Pero ang bawi po niyan, mahal na mahal. Ano sabi ni Tatay Digong? Maraming salamat sa lahat ng nakaalala sa kanya. At tandaan natin na yung nangyayari sa kanya, ginawa niya yan lahat, no? Para sa bayan. I did it for my country, sabi ni Tatay Digong. Wala po siyang sinisisi. Ang titindi ng mga reporter, no? BP Sara, minsan ba naisip mo, ito may nagtanong BP Sara, minsan ba naisip mo na sana hindi nila nag-enter ng national politics? Ha? Anak ng pupan tanong yan, no? Yun ganong mga uri ng mentalidad, yung naghanap ng masisisi. Si Tatay Digong, mentalidad yan ng isang bayani. I did it for my country. Tapos. Okay.
Punta po tayo rito sa mga doble-doble kara. Mamaya po, pag meron pang nagtanong, ano raw yung pinapayo kay Kitty na dapat matutunan din ng mga kabataan. Ang ganda naman, ang galing din sumagot ni Kitty, no? Ang sabi ni Kitty, yung payo daw sa kanya ni Tatay Digong na, yun lagi sinasabi ni Tatay Digong na, there is always time for, laging darating ang oras para sa lahat. May time. Kalimutan ko lang yung sinabi. May time para sa lahat yon. So, ang ron ni Kitty, laging sinasabi ni Tatay Digong, kasi yung, siyempre, alam niyo naman yung kabataan, na parang maubusan ng oras, gustong gawin lahat. No, take your time. Darating ang panahon para sa iyo, darating ang yan yung pinapayo ni Tatay Digong na napakaganda. Sa atin, there is time for everything. Correct. There is time for everything. Kaya po tayo, sa atin, mas maganda yung there is time for reckoning. No? Yun pala yung ni Tatay Digong, no? There is time for everything. Kaya yung sa mga supporter naman, wag na po tayo ma-stress kasi matatapos din ang lahat. There is time for reckoning naman tayo. No? Darating po ang panahon na tayo naman dyan. Kasi nariyan pa si BP Sara eh. Ang popularidad po ni BP Sara, sa survey na nila, sa survey na po ng mga, sila na po magpa-survey, wala na po. Umaalagwa na po si BP Sara. No? Hindi po nila nasira si BP Sara sa walang katapusan nilang mga confidential fund issue. Hindi po nila natapos si BP Sara. Iba't iba yung pace di ba? Yung mga pace ng atake sa confidential fund, isa lang po ang inaatake nila. Confidential fund lang po. Bakit po? Dahil hindi magnanakaw si BP Sara. Ano ibig mong sabihin ba dong? Yung mga budget na lantad, na pwede nilang silipin, na pwede talaga nilang busisiin, na matatanong mo saan ginamit, wala po sila masilip. Bakit? Kasi very transparent. Alam niyo yun? Yung mga lantad na budget ni BP Sara, yung mga pinagkagastosan, wala silang masilip kasi wala namang ninanakaw eh. Dito po sila sa hindi lantad. Ano po ibig sabihin ng hindi lantad? Confidential. Ginamit po at hindi pwedeng ibulgar sa lahat. Doon po sila naggumagawa ng intriga. Wala po silang bintang ha. Tandaan nyo po, yung Mary Grace po, hindi po nila binibintang na binulsa ni BP Sara yung pera para kay Mary Grace. Ang bintang po nila dyan, bakit may mga Mary Grace? Bakit may mga alias? Confidential fund. Pero ang magnanakaw po kasi, paglikas ka magnanakaw, pati yung mga lantad na, hindi ka lang po na, dito lang ang nanakawin ko. Katulad po ng mga magnanakaw sa gobyerno. Ultimong mga ayuda, ninanakaw. Di ba? Kasi magnanakaw sila eh. Ugali nila yun eh. Nakita nyo po yung pagkakaiba ng isang magnanakaw at ginagawan lang ng intriga? Si BP Sara, wala naman silang binintang na ninakaw eh. Mayroon ba kayo narinig kung magkano ninakaw ni BP Sara? Wala. So ano yung lahat ng mga Mary Grace na yan? Ano yung, tignan nyo 125. Ha? 125 ginastos in 17 days? 11 days lang po. Yun na yun. Intriga. 11 days ginastos ang 125. Sa gobyerno po, lalo na sa national government, pwede kang gumastos ng bilyon-bilyon sa loob na isang araw. Bawal po ba yun? Hindi. Kung meron kang pinagkagastosan, kung maayos ang mga papel. Yun yung unang phase nila, di ba? Ikalawang phase nila, yung Mary Grace Piatos. Ikatlong phase nila, bukod kay Mary Grace Piatos, meron pang iba. Same lang naman yun 11 days ginastos, Mary Grace Piatos, confidential fund rin po. Ano po ibig sabihin? Hindi po pwedeng ibulgar.
doon lang po sila nakakahanap ng butas. Kasi ang mga Duterte, paulit-ulit tayo, hindi po magnanakaw. Okay, punta po tayo rito. Ayan, isa sa sinigot ni BP Sara no? Sabi nung nagtanong na reporter, again, yung mga nagtatanong ng reporter, hindi naman kayo interesado sa nangyayari sa Netherlands. Interesado kayo kung paano sasagutin ni BP Sara yung nangyayari sa Pilipinas. Dala-dala ninyo yung propaganda ng mga congressman eh. Sabi na tanong ng isang reporter, sabi po ng mga congressman, yung daw pong hindi nyo pagsagot dito sa mga ganyan, Mary Grace Piatos, ay nagpapalakas daw po ng kanilang laban sa may impeachment. O di sige, ipagpatuloy lang nila yung kanilang guni-guni. Guni-guni lang po yun. Ibig nyo sabihin, dapat sagutin pa ni BP Sara yung mga gusto nilang sagutin. Guni-guni lang nila yun na lumalakas yung kanilang yung mga magpapasya dyan, mga politiko, guni-guni nyo lang yun. Lalo na po pag naipanalo natin, yung 10 ng PDP laban, 10 ng Duterte senators, pasok na pasok sa banga si BP Sara. Meron pong oras para sa lahat. At meron pong oras para si BP Sara ang maging presidente, mamuno. Huwag kayong mag-alala. Hindi pa hopeless yan. Kung sinasabi po ng administrasyon ni Marcos na ayaw nilang pabalikin dito si Tatay Digong, hindi sila makikipagtulungan para makabalik si Tatay Digong, hindi naman sila habang buhay na nakaupo sa Malacanang. 3 taon na lang 2025 na ngayon, hanggang 2028 lang kayo Yun kung wala pang mangyayari, di ba? Dahil tandaan nyo, ang Vice President ang hahalili, ano man ang mangyari sa Presidente. Okay. Kasi kung magnanakaw po talaga yung tao, lahat po yan. Kita nyo ngayon yung mga magnanakaw, wag na natin pangalanan. Kilala nyo na sila. Di ba lahat nakasawsaw sila? Ano yung sinabi? Sino ba nagsabi? Nakalimutan ko no? Yung problema ngayon, sila na nga yung mambabatas. Sila pa rin yung may hawak ng pondo. Sila na yung may hawak ng pondo. Sila pa yung contractor. Sila pa yung subcontractor. At ang pinakamalupit sa lahat, sila pa rin yung supplier. Oh, 'di ba? Ayun po, legal po 'yun. Legal kayo ninanakawan. Sila na yung mga gumagawa ng batas. Hindi. Sila na yung may control sa budget. Di ba? Sino na nga nagsabi nun? Nakalimutan ko lang Sino na nga nagsabi nun, mga kapatid? Merong nagsabi nun Sila na nga yung, si Mayor Magalong ba nagsabi nun? Si Mayor Magalong yata nagsabi nun. Sila na nga yung may control sa budget, meaning Congress yan. Ayan, sabi ni Mayor Magalong. Sila na yung control ng budget, Congress. Sila po kasi yung pinagmumula ng budget, yung Congress Sila pa rin yung mga contractor. Sila pa rin yung subcontractor. Ganun po. Nakasawsaw ka sa lahat. Tanong, saan nyo po pinagbibintangan na may anomalya si BP Sara? Sa confidential lang. Yung hindi po niya pwedeng ipaliwanag. Bakit hindi niya pwedeng ipaliwanag? Once na ipaliwanag yan ni BP Sara, alam niyo kung anong gagawin? Sila rin may kaso na si BP Sara. At sino po magsasampa ng kaso? Sila din.
Kaya wala talagang aasahan dyan eh. Wala kang aasahan dyan sa mga yan kasi talagang tinik talaga sa kanila yung tinik talaga. Ang tingin nila sa mga Duterte, tinik. Nakatutok sila lahat ng investigasyon sa Duterte. Wala na po, ang kakaiba po tong gobyerno na to, makakapal po ang mukha. Kasi nag-iimbestiga sila. Ano yung sinasabi ni Marcoleta? Maanong ko para hindi halata. May isa o dalawa rin kayong para kunwari sampling ang ginawa nyo. Oh, ang dami pong meron eh. Merong confidential fund. Isinama nyo man lang sana kay BP Sara na imbestigahan din yung confidential fund para naman sa ganun, hindi mukhang ang investigasyon nyo ay investigasyon lang laban sa mga Duterte. Wala po silang ganun. Ang tawag diyan, walang pakundangan. Ganyan po katindi ang mga yan eh. Marami pong may confidential fund. Bakit si BP Sara lang? Ano sabi ni Marcoleta? Dapat man lang para hindi halata. Meron din kayong inimbitahan na ibang ahensya na may confidential fund para naman hindi magmukhang ang investigasyon nyo ay tutok lang sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng mga yan. Okay. Alam mo, bakit nyo po tinatanggal si What the Fox? Sino ba to nagtanggal na to? Ikaw ang tatanggalin ko. Kala nyo hindi ko nakikita na nagtatanggal kayo ng mga comment na hindi naman masama ah. Lahat po sila para lang pasamain eh. Buti binabasa ko. Tandaan nyo nga kung sino yung nagbura na yun at nang mabura natin. Tanggalin natin sa pagiging ano. Ayaw nyo yata ng makakampi ni Duterte. Kala nyo hindi ko nakikita yung mga ginagawa nyo. Hindi ko lang napapansin dahil nagsasalita. Okay. Punta po tayo rito sa sinasabi ni Senator Amy. In-announce po ni Claire, ni Auntie Claire nung huling press briefing. Walang press briefing ngayon eh, kahapon. In-announce niya na makikipagtulungan ang mga cabinet official sa susunod na hearing. Tapos, in-announce po ni Bersamin ngayon, hindi na po